Mga karos, good morning po. Another day and another house improvement ngayong araw po ng linggo. Ayan, may pasok po tayo ngayon. Bali, isang grupo lang ang pumasok ngayon. Sila Bilog, si Adonis at saka sila Rusty, para dito sa project natin sa Phase 4. Ayan, para yung mga materyales po natin doon ay mabawas-bawasan at mailagay na po sa ating roofing process. Tapos ang update din natin ngayon mga karos is yung sa Riego de Dios project. Yan, meron ikakabit na mga aluminum installation pa sila Master Batang. Nakagaya ng basing cabinet at saka yung ating mga swing door na gawa sa aluminum para sa toilet and bathroom. Yan, napaganda po ng ating weather ngayon mga karohas. At ilan din sa mga nasa comment section, sasagot din po tayo ng mga ilang katanungan. Ito mga karohas, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, nandito na tayo sa Phase 4. Yan. Good morning nga po pala kila client owner, kila ma'am. Yan, bali dito hindi na tayo nakadaan kahapon. So, update tayo ngayong araw po ng linggo. So, nandito na yung tropa. 3 tao po yung pumasok dito ngayon. Yan, bali dito sa mga kasama natin, ayaw nila mag-day off. So, okay lang daw sa kanila na gumawa. So, advantage na rin sa atin to kasi kahit naman papano, umuusad yung mga project natin. Kasi bihira na yung mga ganitong klaseng panahon. Napakaganda, di ba? Okay, nandito yung ating mga materyales. May mga pauna tayo rito, 2x3 and 2x2 na mga tubular. So ito na yung mga ginagamit namin sa mga roofing trusses. More on talaga, puro tubular talaga. Yan, bati muna tayo. Donis, good morning. Rusty, good morning. Sa kay Bilo, good morning Lag. Good morning. Okay, bali may mga kulang pa tayo na rito na materyales. Kagaya ng 2x2. Ang gusto ni client dito ay sa industrial finish, pero ang napag-usapan namin dito noon, meron siyang spandrel ceiling panel. Yan, bali bubuuin muna namin to. Tapos babalikan ko uli si client kapag nabuo namin to, pati yung sa likod. Pero ngayong araw na to, dito lang po tayo nakafocus. Hindi naman na po kayang matapos to ng isang buong araw. So ang mangyayari, kapag nabuo nila yung trusses, pwede po silang mag-apply ng primer, yung Davis Extras. Tapos yung gutter, asikasuhin natin linggo kasi ngayon, pero baka bukas na po yung sa yung sa inside gutter nito. Then yung gagamitin dito na bubong is yung PVC roofing. Ayan. Yan, maraming nagtatanong niyan, bakit PVC roofing? Pwede naman daw yero. So explain na lang po natin sa mga susunod na araw kung bakit PVC roofing. 'Di ba? Mas mahal yung PVC roofing. Triple ang mahal nun compared dito sa sa mga yero. Okay, ang mga nagawa nga po pala rito kahapon, ito. Yung poste natin So meron siyang nagpagawa ko ng moldura. Siya nga po pala kung bakit ganito yung mga moldura na pinagagawa ko. Mas para sa akin kasi mas mas matibay at mas madaling ayusin. Dati bumibili kami nung gawang moldura, magkaroon lang ng damage, napakahirap i-repair. So ito medyo wise na pamamaraan, simpleng disenyo, 'di ba? Ayun Ayan yung tiles, poste natin. Ang linis ng pagkakagawa. Iniwan pa talaga yung tansi rito hanggang ito yung tansi, meron pa rin. Yung about nga po pala sa tiles na inilagay, gustong-gusto po nila client. Kaya maraming salamat po. Hanggang dito meron. Hanggang meron siya rito. Yan, linis ng pagkakagawa. Yan, mag-uumpisa na sila rito. Kompleto naman ba kayo? May cutting disc, welding rod. Para pagbalik ko, may dala ako. Isa sa garden. May dala ka? Oo. Meron ka. Cutting disc. Cutting disc wala. Sige. Dala ka kapon. Magdadala na lang ako. Babalik pa naman ako. Ayun, may welding rod. Okay, start na sila rito. Yan. So medyo magulo pa kasi noong nakaraang araw pinangako ko na may kukunin na kami rito. Yun nga lang, hindi pa namin nakuha. Medyo magulo-gulo pa ng konti. Pero once na mapupull out namin to, yan, dire-diretso na tayo. Yung mga pamorma naman na to, dadalhin lang naman po to sa Garden Villas. Lahat po to. Makakatulong po lahat yun dyan. So lahat ng ibang materyales. Tapos makikita at mapapansin nyo rito, ayun nakatibag na po yun. Tinanggal na po ni Ricky. So yun ang magiging plano dyan, na kapag natapos kami dito,
Itong ano na to, itong yero, dire-diretso na hanggang doon. So wala nang firewall, wala nang capping. So bakit na ginagawa natin yun? Kasi mas maganda yung installation ng ganun. Mas safe po siya sa mga tulo. Okay. Yan na. Mag-uumpisa na po sila rito. So ito muna yung update ngayong umaga. Ayan yung mga kanto ng poste. So medyo masikip lang. Kaya napakahalaga nito na meron tayong scaffolding dito para makagalaw sila na maayos. Yan. Yung mga wala kayo rito, dadala ka ha. Mamaya mga karohos, babalik po tayo rito sa project natin sa phase 4. Mag-update tayo doon sa mga nagawa noong pumasok ngayon sa tropa. Ngayon papunta tayo ng Riego de Dios project. Nandito yung grupo ni Master Batang. Magbibigay tayo ng update. Sarap. Lakas ng hangin. Sana bukas hanggang sa susunod na linggo laging ganito na lang yung weather, oh. Pabor na pabor sa atin to. Lilipat na nga pala kami ng Anyana Beller East Project, yung mga skilled worker natin. Asikasuhin natin doon yung mga para sa roofing renovation. Yan, good morning kay Chip. Nakakamiss yung naglaro kami ng basketball dito. Siguro bago matapos kami rito sa project na to, yayain ko yung buong tropa. Yan, maglalaro ulit tayo tapos magpapalaro. Yeah. Time check po, mag-aalas 12 na ng tanghali. Ayun ang grupo ni Master Batang. Nakyat nila yung owner. Shower out, boom. Yan, boom, boom, good morning. Good morning! Yan, may dala akong aluminum ladder, bali 4 step lang yan. Diyan na lang sa loob. Si paring Ryan, Master Ryan, good morning. Ano ba yung trabaho natin dito? Yung pintuan. Tapos yung ilalim ng cabinet. Dala niya basin laboratory? Wala pa. Isa basin? Wala pa. Wala pa. Sige. Bless. Bless. Yan. Tapos yung screen door. Ang gusto pala ni mama, full screen. Ayan, naka full screen tayo rito. Ito yung sinasabi ko, full screen. Bagay na bagay yan dito. Gawa ng may bubong naman. May bubong. Pare, good morning pare. Shout out! Shower out. Shower out kay ma'am. Kay ma'am. Ma'am Catherine. Kay ma'am Catherine. Nag-chat ko na, pinakita ko kanina. Yun Tsaka si Dom Rosa. Dila Rosa. Iyan Yan, laging nagko-comment sa atin. Pag kailangan nyo ng mags, kontakin nyo yan. Napakagaling. Baka naman. Shout out, nakakahubad pa Ba't pa, pwede. Kay Vincent, good morning. Di ba ginagawa natin dyan? Ito. Ayun, dulo-dulo. Yung pala may may pintuan. Ito, meron to. Lalagyan. Ayun, yun ang yung mga pintuan. Kasi ito rin, naikabit na rin po nila. May division na rin, boss. May division na. Ayun, Ayun, may division na. Yung nakikita niyo yung butas na yan, maglalagay kami ng dyan, ng clean out. Ayoko. Pwede mo dyan nga. Yan. Pare, may kaldero kayong dala. Sinain. May kanin. Dito na kayo manananghalian na pare. Oo, para dire-diretso. Ayun. White series pala yung pintuan ni ma'am, kagaya doon sa phase 5. Oo. Ang wala pa dyan pare, yung yung cabinet dito, wala pa pala. Anong pa palang kulay? Yung alin? Basing ito. Yun nga, itatanong natin ulit kay ma'am kung hindi yung pa nagagawa. Akala ko nag-usap na kayo. Wala pa? Yun ang ligid pa ng Sige. Isa pa sa likod. Papalitan nyo yung ibabaw, gagawin ng tres. Isa ibabaw. Tres na lang, 2 yun Sige. Wala na, gutom na si Bombom pare. Boom.
Lambot na eh. Naltamlay na ni Bumbo mo. Gawa din kayo. Meron doon sa Phase 4 lang. Yan na. Upuan. Upuan. Yan, cabinet. Hindi pa natin makita na yung pinaka-ambience nito. Pero pag nakakompleto namin yung ilaw, kasi dito may 3 pendant tayo rito, tsaka rito, may ilaw tayo. Pre, tawagan ko si Ma'am ngayon. Tatanungin ko kung anong kulay. Pero feeling ko, puti yan, more on white eh. Sa susunod na linggo, pre. O, susunod na linggo. Bibigay mo para sa iyo. Okay. Yung sa smart lock, ayan yung smart lock para rito. Baka sa Sunday din mismo. Yan o, Sunday. May strip light na lang to. Eh, pwede na natin orderan ng strip light to kasi malinis na eh. Pwede na tayo magpakabit. Yan, bumili tayo ng pampaganda ng gawa. Pare. Tingin ko yung ayos na to. Ayos na? Tingnan mo. Okay. Yan o. Yan. Oh, gusto na pare. Pare, abo. Ako naman yan. Bumili ako ng pampaganda ng gawa, pare. Oh, pampaganda ng gawa. Pre, dito na lang ha. Medyo maselan yung ano na yan eh. Dito sa labas. Yan. Yan, dito na kasi sila manananghalian eh. Pampadulas lang at saka ano. Pre, malamig pa yun, oh. Hello. Tara pare, soft drinks tayo. Habang malamig pa. Ayan. May dala akong baso, baka wala kayong baso, no? Sakto. Yung isa pananghalian nyo, di ba? Yung isa, yan. Pabili yata si Master Batang ng bakit eh. Ah, chicken? Siya. Sino bumili? Gian. Ah, si Gian? Ah, si Gian pala. Kakasama kami dito eh. Buong anak pala niya. Buti lang dati nakauwi eh. Sana yan eh. Magkakabit na lang ano eh. Buong angka ng kasama. Tara pare, soft drinks. Go. May sakit lang si Archie eh. Sama sana yun eh. Sabi ko magsisilikon lang, buong pamilya kasama. Uuwi rin ako pare. Oo, kayo lang. Uuwi din ako. Masarap na rin, alamig. Oo, yan oh. Ito. Ay, sorry. Pagkanda ng gawa yan. Oo. Marami kayo pa namang gagawin dyan. Yung Sobrang dami pa. wine rack Sa baba na Oo. lang kayo, boss Lina. Sa baba. Oo. Tapos taas. Medyo malinis-linis na yung taas. Grade din pala ang taas. Oo. Hindi, kailangan talaga isarado, pre. Ayun, ibiiwan ko sa inyo susi. Ayan oh, nananghalian na tayo sila oh. Tuntuwa na si Boom Boom ah. Boom! Jollibee ang Boom ah. Bong, merenda ka na? Ayan oh. Tapon na. Hindi na matamlay si Boom Boom. Pre, una na ako ha. Okay. Babalik ako dito mamaya, titingnan ko yung gawa niya. Kumain mo na kaya, boss. Break time mo na kayo. Kumain mo na. Di, sabay na ako, kayo lang muna. Okay lang. Okay na ako rito sa Riego de Dios Project. Yan, nakapag-update ako. Tapos tatawagan na lang po natin si Ma'am Catherine kung ano yung gusto niyang kulay doon sa cabinet basin. Sa dalawang toilet and bathroom. Yan, nananghalian muna sila, Master Batang. Ako din, uwi muna sa bahay. Yan, may pagkain kasi sa bahay, doon tayo kakain. Tapos update tayo rito sa Phase 4 project. Then babalik ako rito sa Riego de Dios Project. Okay, let's go. Tara. Bali, ito mga karos, balik tayo sa Riego de Dios Project. Ito hapon na. So, ang gamit natin sa sasakyan ngayon is yung Avanza na papunta po rito sa Riego de Dios Project.
Mula sa tanong ni Sir Albert Gamon, shoutout from Surigao City. Yes, pwede pong ipatong yung hollow board sa may existing na flooring na kahit paggawa ito sa kahoy. Yun nga lang, kapag pinatong mo, magdadagdag siya ng load, bibigat siya. Kaya make sure yung structural frame ng ating third floor ay matibay. Yan, salamat po. Shoutout naman po sa aming regular viewers at palagi nagko-comment. So, ang tanong niya, ano daw yung pinaka nagustuhan namin sa lahat na naging project namin? Ang sagot ko dyan, halos lahat naman kasi itinuturing po naming bahay, sariling bahay, yung mga project na ginagawa namin. Pero kung ako tatanungin nyo, as of now, yung itong Riego de Dios project ang pinaka nagustuhan ko. Ang pinakadahilan lang dyan is maluwag pong gumawa, hindi kami hirap sa mobilization, sa stock file, malaki yung area, kaya panatag gumawa. At saka itong subdivision na to ay sobrang linis at saka sobrang tahimik. Yun lang po. Mula naman po sa tanong ni ma'am, simple lang po, ayaw po ni client magpalagay. Ang mga ginamit na ceiling po sa Riego de Dios project ay yung tinatawag na PVC panel. So, ang kulay niya is a beige wood look and beige color. Mula naman sa regular viewers din po natin, para po sa akin, ang kitchen sink kasi kadalasan may window. Para sa akin, mas maganda siya ilagay dun sa mga area na kung saan may sunlight pa rin. Tapos, syempre, mas maganda po, medyo magkahiwalay po yung kitchen sink at saka yung toilet and bathroom. Medyo, kung nasa isang hilera man sila, mas maganda pa rin ay medyo malayo. So, kung may setback, mas maigi, wag na lang po dun ilagay. Kasi minsan sa may mga setback, may another wall pa. Pero mas maganda sana yung mga kitchen na sink, which is minsan karugtong kasi ito ng ating auxiliary kitchen or ng ating outdoor kitchen. Mas maigi po na ilagay siya sa may bandang mga corner areas. Ayan, salamat po. According sa experience namin, sinubukan namin maglagay ng used oil na galing po sa mga makina ng sasakyan or kaya sa motor. So, gumamit po kami ng mga used oil, tapos na-observe namin na hindi na tumutubo talaga yung damo. So, napatay niya na yung ugat, so ibinuhos lang po namin doon. So, try nyo. Baka maging effective din po dun sa lugar ninyo. Salamat. Shoutout din kay Ma'am Mikay Short Vlog from Sabah, Malaysia. God bless po sa inyo. Siguro ang hollow board ay pwede pong gamitin para sa kaha ng cabinet. Pero pagkadating na po kasi dyan, kapag mag-install na tayo ng mga hinges para sa mga pintuan, hindi ganun kadami yung laman ng loob. Kumbaga meron siya mga siwang, kaya nga tinatawag siya na hollow board. Hindi siya magiging matibay kapag naglagay na po ng hinges. Pero pag mga open shelves lang, design ng open shelves, walang pintuan, so pwede siguro siya, matibay po siya. According sa standard, yes, kailangan gumagamit po. Pero sa ngayon, sa mga ongoing project po namin, ay hindi pa po kami gumagamit ng mga ganito. Una, hindi pa kaya ng mga budget for renovation, pero sinasuggest din naman po natin to sa mga kliyente. Nasa sa kanila po kung gusto nila maglagay or kung hindi. Kung ang tinutukoy ni Sir is yung project natin sa Phase 5, yes, hindi mo kailangan ng building permit dyan kasi interior lang naman po yung gagawin. Pero may mga restrictions regarding po sa mga renovation, just in case na parang meron kang nilalagay na bakod, gamit po yung concrete at saka nag-concrete floor ka, consider yon na dapat kang kumuha ng building permit. Maraming salamat po dun sa mga nag-message, nag-comment para sa mga tanong nila. Ito, nandito na tayo sa Riego de Dios project. So, wala na pong gumagawa rito. Ngayon, mag-update tayo. Let's go! Tara! Okay, hapon na mga ka-Raw House. Bali, bumalik tayo rito sa Riego de Dios project. Pagkatapos natin dito, doon naman po tayo sa Phase 4 project mag-update. So, ito na yung full screen nila client. Nagawa nila Master Batang. Ayan, disusirin po siya. Ayan o. May door closer din. Ganyan naman yung mga screen door na design niya yan. So lahat may door closer. Tapos may stopper na rin para kung sakaling gusto mo siyang nakahanglang ng ganyan. Update tayo sa mga kinabit po nila rito. Yan. So ito yung aluminum door. Swing door po siya. Tapos meron din po yung meron din po siyang susihan. Yan. Susihan din. Ayos. Tapos dito naman banda, yung cabinet na kompleto na. May mga pintuan na yan. Bali, meron pa pala silang isang nakakaligtaan dito. Yung isa. Tapos ito open na lang. Kasi dito maglalaro yung ating mga microwave, yung oven. Yan, dyan na po siya. Yan, ilalagay po natin yan dyan. Tapos halos kompleto na. Tapos meron pa silang isang kinabit na pintuan dun sa taas. Bali pagbalik nila, pati yung dalawang basin na
cabinet para sa TNB. Dadali na rin po nila rito. Ang plano nga po pala ni client is ano po, yung para rito sa basin, color black. Bagay naman po siya. Ayan o. Babagay naman kahit black. Black. Yun. Halos okay na. Maganda yung ganitong mga pintuan ang uso ngayon. Gawa ng hindi basta-basta yan mabubulok at hindi yan basta-basta masisira. Update na nga rin po pala sa mga pintuan. Ito nakakabit na. Yan o. Bukas, ipagpapatuloy dito yung mga installation po ng mga doorknobs. Ganda na yan. Ay, sa master's bedroom. Ito pala, dalawa. Meron na nakakabit dito na dalawa. Ayan. Ayan. Dito rin sa kabila. Ba? Nice. Sa kabila. Yan, di ba? Bumagay yung block. Meron siyang kakaibang dating. Kahit pa paano. Let's go. Sa Phase 4 project tayo. Tara. Okay, ito yung update. So, nandito na tayo ulit sa Phase 4 project. Roofing trusses dito sa harapan ng bahay. Kung matatanong nyo bakit ito yung inuna namin, bakit hindi yung likod? Yan. So, una, syempre para mabawasan po mabawasan po yung stock namin ng mga bakal dyan sa taas. So, ito yung inuna namin para may access na rin po kami para dun po sa likod. Mas madali po kasing gawin yung likod. At saka kailangan po dun sa likod pag gumawa tayo. So, kompleto na. Pati yung mga gutter, nandun na. So, ang gagawin lang namin, kaya inuna namin yung trusses nito, susukatan po namin to, pati yung gutter na ilalagay, kasabay na nung para po dun sa likod. Yan, bali kailangan makapagpa-deliver na tayo ng maraming rito, maraming materyales para sa bubong. Included na yung shera board na gagamitin natin dito na insulation. So dito yung insulation na gagamitin namin dito sa existing na bahay, bali foam insulation po hanggang doon sa likod. So yung makapal na. Tapos dito, share board tayo para yung ilalagay natin na PVC roofing ay tumibay lalo. Yan, naka PVC roofing tayo kung gusto ni client mabawi yung construction ban niya. So ito, hanggang maghapon, ito lang yung nagawa natin. Bali sa mga susunod na araw, papa-primer coat po natin to para kahit mag-uulan-ulan, matibay na po siya. So marami pang gagawin dito. Yung dito banda, sidings, kailangan po merong mga sidings at saka dun banda. Para pag natapos tayo, malalagyan natin ng polycarbonate. Tapos ito sa harapan, magpapadeliver pa tayo ng mga ilang pirasong bakal pa para makompleto natin to. 2x6. Yan, additional 2x2. Dito nga po pala, since industrial kasi talaga yung napili ni client. So dati, ang usapan namin spandrel. Nagpa-industrial ceiling siya. So may additional kami rito na bakal na may expose namin para sa lagayan ng mga ilaw. Pagdating naman po dito, dun sa dalawang layer na yon, pendant light yung gagamitin natin para nakahulog pa rin yung mga ilaw natin. So sa wirings, wala naman tayo magiging problema kasi tatapusin namin to na yung mga wire nito ay nakatago. Maganda siya tingnan. Yan. Mga ilang minuto na lang din ay mag-uuwian. Yan, maraming salamat sa tropa na pumasok ngayong araw ng linggo. So hanggang dito na lang po muna yung vlog. Kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Doon okay na. Magkakat si Adonis. Mag-iingay.